Okay, hindi ko alam saan dinala ng pusa yung ano yun, yung pang windproof ng mga mic. So, I guess gagamitin ko tong mic ng ganito today. Welcome back to another episode. We're on episode 5 of Sobrang Unhinged na Dump at Yapping. Yay! Pasan nyo guys, bago na ang aking hair color. It's pink. It's pink. It's pink. Nag-blend ako nung isang araw. And bala ko na yun sana. Nasa isip ko yun sana yung magiging buhok ko for this episode. But kagabi bago ako makatulog, nakapag-check out ako ng hair color which is I forgot kung anong brand yun. Let's see, nandito pala yun. Ito yung lagi kong ginagamit. It's Technicolor. Yeah. So, TikTok shop, hanapin yung Technicolor. Ito yung ganito yung binili ko. This is the pink one. It's petal pink. Hinalong ko lang siya ng maraming keratin para hindi ko kailangan ng maraming dye na yan. And gusto ko lagi yung pink niya is parang pastel pink. That's why naglagay ako ng maraming keratin. And it turns out pretty great naman. I love it. And ngayon, actually pinag-iisipan ko, should I go blonde or should I go have vibrant color for my graduation pic? Because malapit na ang aking graduation, guys. Tapos na ako sa lahat ng mga struggles ko as a college student. Sana, hopefully, tapos na lahat ng pagiging student problematic. No, not problematic. Struggling student era. Sana tapos na siya. Bukod doon sa pink, bumili rin ako ng brown para if ever na pagtripan ko na mag-brown na lang for my graduation pic. Also, di ko pala alam kailan ang graduation pic. Hindi ko alam. Gagawin ko ba siya on my own? Magbabayad ba akong sarili? Or merong isa-set up yung university for us? That, I'm not so sure. But, yeah, I'm so excited na graduate kasi I can finally say na I'm not a student anymore. It's very scary. Kagaya ng sabi ni Taylor Swift, the scary news is you're on your own, kid. But the good side is you're on your own, kid. Sabi niya yun and that is such, hindi ko naman sabihin super poetic, pero sorry guys, namamatay ba tayo ilaw? Patayin ko kasi naka sensor light and I super hate this light pero laging ino-on nila papa at mama. Pero off ko lang muna. Tapos na ako sa business pitch kasi as an entrepreneur student, ang pinaka-final requirements talaga namin is mag-pitch ng naisip naming innovative new idea, business idea. And so we're done with that and I'm super proud, I'm super happy na natapos na siya. Kasi I'm not bragging or anything pero ako nakaisip nung business idea namin and I will not say na I'm like the best group leader. I am not the best group leader out there. Mostly super busy or parang masyadong natitake ng work ko yung time, lalo na parang pag out ko ng work kailangan pahinga agad, need ko agad matulog para makahabol, but yeah, at least it's done now. It's very dramatic, ang dami nangyari na parang it's super dramatic, but at the end of the day it is done. Natapos naman namin yung mga kailangan tapusin. I'm really glad na everything went smoothly. Is it smoothly? I guess. Hindi siya ganun ka-smooth, pero it was fine. Like, wala masyadong struggles. Okay? And nakakuha kami ng best or excellent pitch. Parang kami pinaka-excellent sa pag-pitch. Although di kami kasama sa top 1, top 2, top 3. Pero meron kaming special award. So, I'll take that. We'll take that. Okay na ako doon.
I had different priorities din naman, and I'm not going to say it kasi it's not important. Okay, yun na lang sabihin ko. So, yeah, I'm super happy. I'm super hyped this week just because alam kong gagraduate na ako, and gagraduate ako. I'm claiming it na. And yeah, I'm just super happy because a big part or big chapter of my life is finally ending. I know some ending can be very sad, but this type of ending for me is very fulfilling. I'm very happy, and yeah, and knowing na meron akong job pag-graduate. Pero I'm not still sure if I'm going to keep this job for a very long time, but I'm eyeing for a promotion right now. Yeah, and I'm aiming for a promotion. Can you believe that? I've done my interview. Interview na ako ng boss, and I think though that interview is went very smoothly also. I think super pro side yung pagiging POC ko already on my team, kasi yung mga tanong is para siyang naka-cater or naka-tailored mismo sa POC. I don't know if it's personalized question, maybe it's not, kasi bakit naman sila gagawa ng personal question pa talaga, hindi naman ganun kalaki yung time nila to do that. But nakita ko kasi yung question parang super dali niyang sagutin if na-lead mo yung team on some point, if you were the POC, and I think that was my advantage of being POC, and it was fine. It's so good. I feel good this whole week. I don't know why. I'm just so happy. Gusto ko lang kwento na meron kami nakasakay na in-drive nitong Friday. So, Friday was the pitch, and kumain kami sa may Uptown ni Koleng, my friend, my classmate. Kumain kami sa Uptown. Then, sobrang init doon, kaya nag-decide na lang kami na mag-book ng in-drive kesa sa Move It or lakarin, kasi super init. And then, na-book namin itong si Kuya, nakalimutan ko pangalan. Nagulat ako na in the middle of the drive, nagtanong siya, student po ba kayo, ganito ganyan, I like your hair po, blonde, ganito ganyan. Then, siningit niya na, I'm a magician po. I knew na kailangan ko mag-react nung sinabi niya na I'm a magician. I was like, I need to react. I need to validate that para magsabi pa siya ng more. So, sabi, oh, magician po? Ayan. Ganun guys, when someone entered a topic or they open up a thing about them, you just have to repeat it. Baka kailangan nila sabihin yun, they need to do something, they need to say something. And super fun naman siya since in-drive siya, and magician. Okay, street magician daw siya for 8 years? Tama ba? I'm not sure. I feel like 8 years ang nasabi niya. So, it's like, ang tagal niya ng 8 years, 10 years. Ang tagal niya ng street magician. So, it's like, he's good with his hands and fingers. Napansin ko kasi nung una, meron siyang deck of card. So, may nilagay ng tubig dito sa gitna. Then, naisip ko, siguro nilalaro to ng mga passenger para hindi ma-bored habang nasa biyahe. Then, nung inopen up niya naman sa street magician siya, doon ko na realize na, okay, that card is for magic trick. So, ayun, he did the magic trick, and I was so shocked. Over naman sa shock, siguro parang mangha. Shock pati mga ba isa, amazed siguro. Ang galing kasi 'di ba, ang magic naman alam ko na magic is all about trick. Like ang daming magician na namamangha because they're amazed or they're inspired because of Houdini. Actually, nung sinare niya nga na magician siya, inisip ko, should I share na tarot reader ako? Okay.
Maraming di nakalam sa inyo na tarot reader ako. So, maybe that's a big news flash to you all. But I am a tarot reader, and I think I'm gonna talk about that on other video. But yeah, I practice spirituality. Anyway, so naisip ko, should I say that I'm tarot reader? Pero naisip ko, I shouldn't take the spotlight. And baka fan siya ng Houdini, and as Houdini fan, si Houdini kasi hindi siya naniniwala sa magic. Like yung magic na mystical. So, everything is strict for him. So, I was like, okay, wag na natin share yun kasi baka yun ang nasa isip niya, baka yun ang mindset niya. So, inayahan ko siya, go! Magic siya! Ang galing, namangha ako sa trick niya. Kasi, nung nakuha niya yung pinaka-card na 7 of Hearts, maliit lang siya. Yun parang 1 second lang tumingin sa friend ko. Pagtingin ko sa kamay niya, ang laki na nung card. Ang laki na nung parang times 4 na siya. Nung card na una niya hawak. So, I was like, shocked. I was amazed. Ayun. Ang saya. Ang tagal ko na hindi nakikita ng magic trick. Naisip ko, nag-video ba siya? Nagpo-post din ba siya sa social media? Content creator din kaya siya? Meron akong video, may posted video ako sa TikTok noong magic trick niya. It was so fun. Like, super rare makabook sa InDrive ng ganong klaseng activity or entertainment. Nag-crave pala ako ng coco. Yung juice, yung Chinese brand ba yung coco? Yeah. Ayun, nag-crave ako kasi natikman ko yung mango series nila na milk tea at ayun, inopen na naman. Anyway, super favorite ko yung mango series nila. Lalo na yung slushy. Slushy ba yun? Basta, para siyang shake. Ang sarap nun. Nag-crave tuloy ako. May food panda ba ako? Crave ako, parang gusto ko tuloy end tong video na to para mag-order sa food panda. Ano ba yun? Parang nasa 170 yun eh. Kung nag-food panda ako, edi mas may dagdag. Tapos pag nakita naman nila mama na ako lang mayroong ganung drink, sabihin naman nila na bakit ako lang, bakit hindi ako namimigay. So kailangan ko rin consider na bilhan sila. Tapos, imbis na yung order ko parang mga nasa 200 lang, aabot na siya ng mga 500 kasi kailangan ko bibilan si kuya, si papa, si mama. Ngayon, magtitipid naman ako sa mga babaunin ko, kakainin ko sa labas this next few days bago magsahod kasi baka maubos na yung pera ko at hindi na siya pasok sa budget ko kasi napasobra yung bili ko sa Coco imbis ang bibiling ko lang is yung for me. Guys, hindi ako nagdadamot pero sadyang ang hirap lang na kailangan pag bumili ako full package, family package lagi. Hindi ako madamot guys. Lalo na kung hindi limited yung budget ko, hindi ako nagdadamot. Pero right now kasi, I'm on a tight budget. And I just need to fulfill my cravings. And I'm holding back just because of that mindset na kailangan family package lagi. Inaantok na pala ako. Kaya siguro ganito rin yung boses ko pag nagsasalita. Kasi guys, kanina pa ako gising. Okay, hindi more than 12 hours. I'm sorry. As an employee, nasanay na yung body ko na of course, hindi super tagal nagising. Kasi syempre pag uwi ko nga, na-try ko na makatulog agad. Ang tagal ko na hindi nakakapag-ML. Sabi ko mag-grind ako ng ML ngayon. Dapat makamitik ako. Hanggang ngayon, nasa ano pa rin ako, Legend 5. Ang hirap magparang up ha. Ang daming bonak nakakampi. Kung gugustuhin nyo na ako roam, guys, lakasan nyo. Kasi, nakakapanghinay na kayo yung damage tapos hindi nyo magawa yung dapat yung ginagawa. Ako roam ako, nag-heal ako, support ako with my greatest ability. I'm not saying na super lakas ko sa ML, pero guys, magkaroon naman kayo ng common sense sa paglaro ng ML. Pag may MM na, wag na kayo mag-MM. Please lang. Kung gusto niyo mag-practice, sa klase kayo guys. Wala kang kasi di ba? Pansin nyo. Ayos lang yun. Dapat di natin pinipilit yung schedule natin.
Maybe he's busy or maybe he's employed na. I don't know. Di ko alam. Alam ko hindi kasi kanina niyaya niya lang ako na mag-computer. Pero sabi ko pass kasi nag-edit ako ng video. Pero naghanap ng mga hobby at mga gagawin. To the point na ang dami na nila, hindi ko na sila nagagawa. For real lang ha. Like, yung daily tracker ko, actually, nagigilty ako. Kasi hindi ko na to nasusundan. This 2026 tracker ko. Last entry ko guys, April 7 pa. Anong petsa na? So, ang dami ko nang nakaligtaan. And hindi naman possible na lahat ng araw na to is natatandaan ko kung ano nangyari, magkano ginastos ko, sino kasama ko, anong temperature ng araw na yun. So, nahihirapan ako guys. Parang ayoko na nga maging employee guys. Kasi nga ayun, parang naubusan ako ng oras. Or di lang marunong mag-manage. Anyway, pati yung 1 second everyday ko, may mga bungi na yun. Kasi hindi ko nagagawan or di ako nakakapag-video that day. And right now, parang kinontinue ko naman na yung kailan araw-araw meron akong video. Ayun, kagaya nito, pwede ko na nga ito i-video since nag-vlog naman ako eh. Ayun, wala naman masyadong random dump na thoughts. Yun lang yung parang naging buhay ko this week guys. Ano sa inyo? Kamusta yung week nyo? Nakaka-rate ba kayo sa akin? Masaya ba kayo this week? Meron bang pagbabago sa mga astrological things? Alignment ng mga planets? Like, ako lang ba ang masaya? Nang walang reason? Actually, may reason kaya masaya. Pero, yun naman I mean, na parang nakalipas na yun, no? Bakit hanggang ngayon masaya ka? Ganon type of thing. And I feel like lucky girl syndrome ako ngayon this week. Pinatutugtog ko siya halos araw-araw. And I feel like I'm tapping into that energy or into that frequency. And that's why I feel very happy. Ayun lang. Ano ba, nakaibang beses na ako na ayun. Habang ina-edit ko ngayon last episode, naisip ko, parang ilang beses ko na sinabi yung ayun. Parang paulit-ulit ako sa word. Ayun. I will try not to say it. Hindi ko alam kailan ko naging habit ang pag-say ng ayun. Pero, yeah. Baka, naman ang sunod. Yun lang siguro for this week, guys. And, bye-bye. Thank you for watching. And, thank you for listening. Sana, entertain ka o may natutunan ka for this episode. Check nyo yung TikTok ko, guys. Actually, who am I to say that? Parang wala nga nanonood nitong YouTube videos ko. 1, 2, 3. And I'm super thankful naman. Pero, ayoko lang siguro kayo utusan na panoorin mga TikTok videos ko since mas marami nga nanonood doon kaysa dito. But we'll build this brick by brick. We'll see. Kasi isa actually sa goal ko this year is yung i-build yung content creation ko o yung channel ko. So let's just see, hindi porket mababa yung views engagement ko here sa YouTube right now, it doesn't mean na forever na to. We'll get in there. Malalaman ko rin niya, matututunan ko rin kung paano tong YouTube na to. Just you wait. Okay, bye-bye. Thank you for listening and watching this episode 5. If you have a recommendation on anything, please leave it on the comment section. Bye bye. Thank you. Does skincare look good on me? Does it?